guys! I'm Pat. I'm TJ. I'm Maxel. I'm Rayer. Welcome to Travel with Buddies, the podcast where we talk about travel, culture, and values we bring along the way. I'm Pat again, and today we will be exploring some of the most talked about man-made attractions in the Philippines. And I'm TJ. What's up, everyone? I'm super excited today studying because, to be honest, we haven't personally been to these places and destinations before. We have heard so many great things lately. Exactly. This feels like a total bucket list episode for me. Same here, but of course, it's not just about stories. We've also got a social experiment coming up later. That's right, so stay tuned, guys, because we've got a little twist later that you will definitely find interesting. Okay, let's start with one of the most iconic spots. Hulaan mo kung ano yun. Wala akong idea eh. The Banawe Rice Terraces, Ifugao. Dati, before, akala ko yung Banawe Rice Terraces, natural resources siya. Pero lately lang, nalaman ko na gawa pala siya ng tao. Oo nga, nakikita ko lang siya din dati sa mga TikToks eh, mga videos. Then, parang sobrang peaceful ng vibes niya, mga ganun, puro greens. And then, tapos yung mga terraces, ang perfect ng mga layers niya eh. And I read na more than 2,000 years old na pala siya. And hanggang ngayon, ginagamit pa rin siya ng locals for farming. Tapos, may mga ecotourism daw para sila doon. Yung hindi ka lang basta magta-travel doon, then para may experience mo pa na parang talaga nagtatarin. Exactly. Ang ganda ng idea na hindi na tayo dumadaan. Pero natututo tayo from the community. Sana makapag-tour tayo dun. Sana nga, gusto ko rin kasi maranasan yung mga ganong experience eh. Yung May purpose. Ayan, Hindi oo, na ganong purpose talaga. photoshoot, Oo, aesthetic. hindi na pang photoshoot nga yan. Next on our list is Vegan City. Grabe siya ito sa mga dream kong puntahan na destination. Same. Nakita ko sa internet na ang ganda ng Carnic Resort. Parang siyang time travel. Alam mo yung feeling na old but gold? Oo, pero ang interesting kasi sa mga modern na rin yung mga tourism nila eh. Like may mga QR codes na yung mga heritage houses nila. Like pag-scan mo ng QR code, then nalabas na yung info ng yan. Yes, ang perfect nun, no? Ang perfect nun for Gen Z travelers. Kasi interactive na and convenient pa. Yeah, and then, hindi mo mawala yung vegan empanada nila eh. Like, lagi ko siya nakikita eh. Nasa bucket list ko nga yun eh. Bucket list. So, bucket Same. list. Ang dami bang versions? May spicy, cheesy, may egg, or wala. Pero beyond the food, gusto ko yung balance nila between modernization and preservation. Exactly. Progress with purpose kasi habang nag-level up sila, hindi nila nakakalimutan yung culture nila eh. Yes, that's true. Kaya minsan kahit hindi pa tayo nakakapunta, nakaka-inspire na makita yung gano'n kung paano nila inaalagaan yung identity ng city nila. Next, the Bangi Windmills sa Ilocos Norte. Isa sa pinakakilala sa social media. Ang dami nagpipicture doon. Tama, parang sa kasi mag-road trip ako doon eh. Like, ang peaceful lang, makita mo yung windmills na, Bangi Windmills na yun, then Tsaka ang ganda ng sunset. ganda ng mga beaches doon eh. Same. Pero what's nice is hindi lang siya pang tourist spots, kundi it also promotes renewable energy. Renewable energy. Oo, parang reminder ng tourism can go hand in with caring for the environment kasi doon. And may mga cafes na rin doon na eco-friendly. Masaya siguro mag-chill doon habang nagka-coffee. Tapos may windows na likod mo. Oo, ang aesthetic and meaningful. Sana and someday makapunta tayo doon. Sana ma-experience natin yung ganung vibe. Yes. Okay, so. Hey guys, welcome to Travel with Values, the podcast where we talk about travel, culture, and values we bring along the way. I'm Pat, and today we will be exploring some of the most talked about man-made attractions in the Philippines.
And I'm DJ. What's up everyone? I'm super excited about today's topic because, to be honest, we haven't... Banawe Vegan. Kakatungo na. Banawe Vegan or Banggi. Pipili na kayo. Banawe. Yun yung tatanong ko mamaya. Banawe. Go. Hello guys. Hello. So we will ask one simple question. Sa Banawe. Banawe, vegan or Banggi? Ano yung mas gusto nyo tignan mo, dalawa. Kailangan yan. Natawa ko wala ako na video. So, ano? Wala. Natawa ko, tignan mo. Okay ka lang? Natawa ko, tignan mo. Okay ka lang? Eh, ba't nga kayo nadaan? Bibidyo nga kami. Mamaya na kayo tumakatangin nyo eh. Ayun, tumakatangin. Mamaya, Aba. muna kayo. Ayos kayo. Yan, ulit na. So, we will ask you one simple question sa Banawe Eh, ba't nga kayo nadaan? Bibidyo nga kami. Mamaya na kayo tumakatangin nyo eh. Ay, anong damasag? Mamaya, Aba. muna kayo doon. Ayos kayo. Yeah, ulit ha. So, we will ask you one simple question sa Banawe Vegan or Banggi. Ang paa ninyo napapakinig. Ano yung mas gusto nyo puntahan ng Dubai? First po, wait lang. Hindi ko alam. Banawe Vegan or Banggi? Umupo na kasi kayo. Okay, God. Ano nga talaga kasi? Okay lang po. Okay lang po. Okay lang. Kaya ba gusto mga away, mga rin nakakastom din? Kailan niya lang. Dapat experience ka na. Kaya nga, ano, tatapusin na ngayon. Makalis na kayo. Ulit halos na. So, we will ask you one simple question. Sa Banawe Vegan or Banggi, alin yung mas gusto nyo puntahan? Nagaano lang. Mamaya pa kayo. Mamaya pa nga. Mamaya pa lang nyo. Mga are. Hindi ko makapag-focus Kung kayo masagot nila. Hindi ako nakikipag-biro. Okay na lang tayo. Ay, hindi. Ikakat na lang. Ako naman na mag-edit yun. Ikakat ko na lang. Okay, please. Pag ano kasi yung dalawa, Pinay ko po-post in sa Mega City po kasi po residentials with a World Heritage State sa Pagdata po ikaw, napansin mo yung Oo. tingnan mo, hindi makapokus. Dahil kasi kayo nagdaan. Alam mo, nakakatawa. Hindi pa nakakapag-face eh. Wala na kayong ambag. Day Banawe lesson. Kasi ang maganda. Oo.
hindi niya alam na gawa ng Banawe. Hindi kita kinakausap. Sabihin yung girl. Sabihin yung girl. Sabihin yung girl. Nauupo ka. Banawe. Banawe. Mayroong bundok. Mayroong bundok doon. Mayroong gulay. Ano ba? Ang dalawa? Makulang ka doon. Dito sa loob namin. Nahihiya nga ang dalawa. Parang kakainin niyo daw eh. Baka ko yung Ayaw. kanya kasi. Laka na doon. Tingnan mo. Ay. Saan siya sa'yo siya? Kaya service mo muna. Hindi na podcast to eh. Teka na. Ba? Okay. Joke lang. Social experiment. Okay na lang. Tinitingnan kasi namin yung i-react niya. Para kayo yung magsimba ng may naaban. Okay. Joke lang. Social experiment. Tinitingnan ko sa dami niyang i-react niya. Para kayo yung magsimba ng may naaban. Thank you. Titigil ko na kasi. So, after ng ating social experiment, may ilan lang kaming questions na itatanong sa inyo. So, for the first question, if you were one of the respondents during this situation, how would you respond? So, dahil nga kayong dalawa ay ang aming respondents, ano yung respond nyo dun sa aming social experiment, dun sa aming ginawang act? During the interview, we stayed calm and quiet because we felt shy and a bit uncomfortable, especially since we were close with the host and weren't used to being in camera. We just observed and waited for things to cool down before speaking. So, sa question number 2, would you try to calm the host, such as taking a break, or stay silent until things cool down? In that situation, we just chose to stay silent until things are settled because we didn't want to interrupt or make things more awkward. So we decided to just wait patiently and remain respectful. Okay, thank you. And for the last question, how do your actions in that moment reflect your understanding of ethics, professionalism, and emotional control? Values that are also essential in the tourism and hospitality industry. In that moment, our actions showed professionalism and emotional control because even though we felt uneasy, we did our best to stay respectful and calm. Okay guys, thank you for the participation. God bless. You know, after this episode, kahit na na-realize ko na kahit hindi ko na nakapunta sa mga places na tulad sa Banawe, sa Bangli, sa Bigan, we can already learn from them. Yeah, every destination na they teach something. Like sa Banawe, sa Bigan, ano kasi, tuturo nila yung tamang respect mo sa culture, sa pag-care for natures today. Yung sabi natin kanina, reminder na values like patience and professionalism, super important talaga. Exactly. Traveling with values means being aware, respectful, and grounded kahit saan ka pumunta. So sa lahat ng listeners and viewers, reminder, travel is not just for fun, but for growth. Yeah, right. Because trends fade, but values don't forget. If nag-enjoy kayo sa episode na to, don't forget to
Like, share, and subscribe to our YouTube channel, Travel with Values. Follow us for more travel video stories and volume-filled adventures. Thanks for listening and always travel with heart and purpose. Thank you.